Welcome to Donmar TV News Channel. Napakalaking bagay po na nagkaroon ng kasunduan o na-terminate na yung kasunduan sa pagitan ng UP at ng security forces. Kami pong mga magulang ang humiling sa ating gobyerno for so many years, for 52 years, wala pong ganitong mga nangyayari. Wala pong nangyari na sa ganitong mga eskwelahan. Ngayon lang po nangyari o na-terminate yung kasunduan na yan kung saan lumabas ang mga magulang. Bakit ngayon lang nagkaroon ng ano? Dahil ang mga magulang po ang nagpupush dyan sa pagkaka-terminate yan. Siyempre, gobyerno ang mangunguna dahil sila ang security forces. Bakit mga magulang ba ang nagpupush nito? Dahil una sa lahat, magulang naman ang biktima. Pamilyang Pilipino ang nabibiktima. Hindi naman yung mga anak ng mga senators na nag-iingay ngayon dahil gusto pa nilang gawing batas yung kasunduan na yon. Unang-una, ang pamilya ng mga senators na to at lahat ng mga kongresista na CPP, NPA, NDF, mga ligtas ang mga anak nila. Pero ako, na simpleng nanay, kaming mga simpleng mamamayan at simpleng pamilyang Pilipino, anak po namin at ang pamilya namin ang nagiging collateral damage sa gulo ng ginagawa ng CPP, NPA activists at ng gobyerno. Hindi po ito usapan ng kung anong politika. Usapan ito na kung sino yung nagiging biktima, kung sino yung nagiging collateral damage. Kami po yun, kaming mga pamilyang Pilipino. Even po yung mga nasa security forces, yung karamihan sa kanila, nare-recruit din ng mga anak nila. Kasi at the end of the day, mga magulang tayo, walang magulang na gugustuhin ma-recruit ang anak nila sa NPA. Walang magulang na in-enroll ang anak niya para mag-NPA. Saan ba nagmumula ang NPA? Sa eskwelahan. Yung anak ko, hindi ko yan pinasok sa FEU para maging CPP-NPA. Pinasok ko siya sa FEU kasi ang gusto niya maging isang psychologist. Ngayon, hindi ko alam na doon pala sa eskwelahan, kaya nga ako nagbayad eh. Kung wala akong masyadong sa anak ko, kung hindi ako masyadong concerned sa security ng anak ko, ilalagay ko siya sa State University. Pero mas pinili kong magbayad dahil ang priority ko, mas okay nang magbayad ako para sa security ng anak ko. Kaya naman, ipakipagsapalaran ko yung anak ko sa PUP na doon ako nanggaling at rampant ang recruitment at mismong mga professor ang nagre-recruit sa kabataan. Dapat lang pong matupad yan and this is long overdue na po. Dapat matagal nang ginawa yan dahil marami ng kabataan. Ilang kabataan pa ba ang gusto natin na supposedly itong mga kabataan nito, sila yung dapat na nagiging susunod na uupo sa ating gobyerno. Dahil matatalino yung mga yan eh. Sila ang dapat makakatulong sa ating government para maisaayos ang mga problema dahil meron silang mga magagaling na ideas. Itong kasunduan na to, ito po ang magbabago ng lahat. Dahil unang-una, kami mga bagulang ng mga kabataan ngayon na naliligaw ng landas, kami ang totoong nakasaksi nung panahon ng martial law, ng EDSA Revolution, hanggang ngayon, bago nila nailatag ang history, alam natin ang katotohanan na maraming kailangan baguhin din sa history na yan. Dahil lahat yan, puro kasinungalingan at orchestrated. Tayo ang patotoo nun dahil nabuhay tayo nung panahon ng EDSA Revolution, at hanggang ngayon na anak namin ang kinuha nila at ginawang biktima. Kailangan pong maipasayan at magawa sa lahat ng universidad dahil walang magulang ang gugustuhin na mapahamak ang kanilang mga anak, walang magulang ang gugustuhin ang kanilang anak. Kaya nga kami nagpapakahirap para magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero anong security namin kung doon mismo sa eskwelahan na kung saan kami yung naghatid mismo sa eskwelahan, doon pala mapapahamak yung anak namin. Di parang kami na rin ang naglagay sa kapahamakan sa mga bata. Unang-una trabaho ng security forces ang alagaan ng aming mga anak, lalo na pag nasa eskwelahan na. At yun ang dapat gampanan ng security forces. Dahil kung hindi gagampanan yun ng security forces, magagalit kami sa kanila. Ang security forces natin, ginagawa lang nila yung trabaho nila para
tugunan kung ano yung nararapat para gawin yung kanilang proteksyon sa mga kabataan dahil kailangan nilang pangalagaan ng mga kabataan dahil sila ang susunod na henerasyon at sila ang susunod na mga leaders. Para silang nag-aalaga ng mga leaders o maaring yung mga inaalagaan nila ngayon na matatalinong bata na may pagmamahal sa bayan, na sobrang pagmamahal sa bayan, hindi natin alam baka isa doon na maging presidente. Ang kailangan lang po natin ngayon, tayo lahat, ipalaganap natin na dapat tayong mga magulang assertive na dapat meron ganyan, merong matanggal na ang lahat ng kasunduan na nagtitigil sa lahat ng mga security forces, sa lahat ng eskwelahan. Karapatan natin yon, karapatan ko yon, karapatan ng mga magulang yon na i-assert ang aming kagustuhan na maprotektahan ng aming mga anak. Dahil lalong-lalo na sa state universities, tax namin ang binabayad sa mga professors na to. Tax namin ang binabayad para magkaroon ng operation ng mga eskwelahan na yan. Tax namin ang binabayad para pansahod sa security forces. Tax namin ang ginagamit pansahod sa congressman. Tax namin ang ginagamit para pansahod sa mga senators na nag-u-oppose sa kasunduan na to. Okay. Yun lang po, sir. Nagpapasalamat kami kay DND at sa effort ng ating buong security forces at napakaganda po nitong balita para sa aming mga magulang at mas magiging maganda po kung lahat po ng university. Nasa likod lang po kami ng security forces dahil kung hindi nila gagawin yun, kami naman po ang magagalit sa kanila. Ganun lang po yung kasimple. Nabuo po atong samahan namin dahil po dyan sa malaganap na pang-recruit at pang-uuto ng mga front organization ng CPP-NPA sa ating kabataan. Ang hindi po namin matanggap na yung recruitment po na yan ay nangyayari mismo sa loob ng ating mga eskwelahan. Kaya po kami, mga magulang, nagsama-sama po kami lahat para mga kalsada, mag-rally, mga lampag, para nang sa ganun, ang ating mga kabataan ay masiguro natin ang kanilang security habang nasa loob ng mga eskwelahan. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat sa kay DND Secretary Lorenzana na yung pagputol ng agreement na yan between sa UP ay napakalaki pong tulong yan para sa ating mga magulang, sa ating kabataan, na mga nag-aaral lalo na sa UP. Ngayon po, yung pagputol ng agreement na yan, ay hindi po yan pag-suppress ng academic freedom. Yan po ay napakalaking tulong, lalo na po dyan sa mga mag-aaral na matitino sa UP, dahil hindi naman po lahat ng nasa UP ay mga kasama ng mga aktivistang galamay ni Juma Sison. Kaya ako po ay natutuwa na nagdesisyon ang ating DND Secretary na putulin na yan ang agreement na yan, nang sa ganun, maproteksyonan naman yung ibang mga mag-aaral dyan at nang sa ganun, maputol na rin po yung mga kasamaang pang-recruit ng mga anak bayan dyan, ng mga progressive group na gaya ng LFS, Gabriela, anak bayan, na ang hindi ko po mawari, sir, bakit hinahayaan ng pamunuan ng UP na magkaroon ng mga ganyang recruitment na sa kalaunan po, yung kabataan ay napupunta sa bundok at naging NPA. Yan po talaga, ilang beses na po kami mga magulang na nagrarally dyan dahil yun po ang number one na question namin kay Chancellor ni Menso at sa mga pamunuan sa UP na bakit kami ng mga magulang iban nila sa UP, ayaw nila kami papasukin. Bakit yung mga aktivistang komunista na yan labas-pasok sa loob ng UP? At bakit nila hinahayaan yan na mangyari mismo sa loob dyan ng eskwelahan? Yung pinaglalaban po nila na academic freedom, hindi po yan ang academic freedom. Dahil yung ginagawa nilang activism turned communism. Yung
academic freedom, wala po tayong ano dyan. Okay lang yung academic freedom na yan kung yung ginagawa nila ay para sa ikabubuti ng pamantasan. Pero ang ginagawa kasi nila, ginagamit yung academic freedom, freedom of expression, tuition fee hike, para mauto ang mga estudyante na nandyan sa loob. Na ang hindi alam ng mga mag-aaral natin, ng mga anak natin, na yan pala ang simula na i-recruit na sila na sa kalaunan ay pinapadala na sila sa bundok para sa ating mga militar.